Hi guys! Welcome back po ulit sa aking channel. So, utangan online pa din po ang pag-usapan natin ngayon, lalong-lalo na ngayon ay tayo ay binagyo. So, may mga loan application akong in-applyan dito guys or meron akong mga trinay dito at yun ang isi-share ko sa inyo ngayon. So, panoorin nyo at wag nyo munang ida-download, panoorin nyo muna para makita nyo kung okay ba ito sa inyo. Ang sabi nga kasi dito guys ay ang maximum loan amount nga daw ay 20,000 hanggang 50,000. At 0.5% lang daw ang interest per day and 91 days ang repayment plan natin. Ito, ang isa pa nga ng sinasabi ng iba ay napaka-basic nga lang daw mag-apply dito. Ang loan application nga na ito guys ay ang GZLend. So, pwedeng-pwede nyo siyang ma-download sa Google Play Store. So, para makapag-proceed tayo ay mag-a-agree lang tayo dito or i-accept natin yung information collection instruction nila. So, hindi kasi tayo makakapag-proceed kapag hindi tayo nag-accept. So, maglalagin nga tayo dito guys or maglalagay tayo ng number natin para makapag-proceed tayo. And then, let's go lang natin ito. And then, magsisend sila ng OTP guys. Yun ang ilalagay natin dito. At ito na nga guys, ang sinasabi niya dito ay ang maximum loan amount ay 20,000, 0.05% per day at 91 days ang repayment term. So, i-apply natin ito guys para makita natin kung totoo nga ito. Pero nga dito sa personal information guys, tinatanong nga agad kung may current ba tayong loan at kung ilang times tayo humiram at longest overdue days natin. So ito yung pinaka-critical guys kasi paano kung may loan pa tayo sa ibang application, 'di ba? So ang gagawin niyo na lang guys ay i-settle niyo muna yung mga ibang loan nyo sa ibang application bago tayo mag-apply dito. So, lahat nga ng mga information dito guys ay kailangan nating i-fill up. So, yung mga educational level, yan. Kung mga marital status, ayan. Ang educational level natin, pwedeng primary, secondary, certification, bachelor's degree, or master's degree. Dito nga po sa employment status guys ay kung ano yung work natin, kung full-time ba tayo, part-time, ano yun. Kung wala naman dito guys, yung work nyo ay kung ano yung pinakamalapit, yun ang ilalagay nyo or mag-others na lang kayo. Kagaya ng sa akin ay wala naman dito kaya nag-others na lang din ang nilagay ko. So, dito nga po sa contact references, guys, ay tatlo ang need nila. Kailangan nyo lang i-inform yung ilalagay nyo, kung sino yung ilalagay nyo dito. Kasi mahirap na, guys. Isa din to sa critical pag nag-a-apply tayo ng loan application, guys. Kasi contact references talaga ang kinokontak nila kapag hindi tayo makontak. So, ito nga po yung mga government IDs na pwede nating i-upload. Ang National ID, Postal ID, TIN card, PhilHealth. So, ayan, pwedeng-pwede dyan, guys. Driver's license, UMID card. Dito naman sa facial recognition, guys, ay kailangan ganda-gandahan nyo na lang din para kapag na-post tayo, charot. Kailangan kasi to guys, kapag nag-a-apply tayo kasi kailangan talaga nila to para ma-verify yung identity natin or kung totoo ba na tayo yung nandun sa picture. Ayan na nga guys, ang pwede nga sa akin ay 1,500 hanggang 3,000. Ang sabi dito, build credit, get up to 20,000. So, ibig sabihin, kapag reloan ka ng reloan, tataas nga ang credit limit mo hanggang 20,000. So, kung ise-select ko nga itong 3,000 guys, meron akong pagpipilian dito na 3 terms or 4 terms. So, kung nakikita nyo dito guys, yung schedule nga ng pagbabayad ay hinati sa tatlo kung 3 terms ang pipiliin ko. Pero, every 7 days ito guys at kung ito total mo nga ito guys ay 14 days lang siya. So, kung ito-total natin yung 3 terms na yun guys, ay 599 or 600 ang patong nila dito. So, mas mataas naman ang interest nito kaysa dun sa ibang mga loan application. So, yung pang third term niya guys, ay kahit hindi nyo nabayaran yan kasi sa first payment pa lang ay bayad na kayo. Magagaling talaga itong mga loan application na ganito para kunwari mahaba ang repayment at kunwari ay maliit ang babayaran. Pero same pa rin siya guys. At yung 3 terms at 4 terms na yon ay na-compute na siya ng 91 days. 91 days guys. So,
Kahit hindi nyo nabayaran yung pang third period or yung fourth period ay okay lang sa kanila yon kasi nga bayad na tayo sa first pa lang. So kung itatry ko naman yung 1,500 sa 4 terms ay ang patong naman nila dito ay 499 or 500 sa 21 days. Kasi 7 days, every 7 days ka magbabayad ng 1,299, 1,299, 1,301, tsaka sa 91 days mo nga ay piso yung babayaran mo. Kaya magiging 500. So, yung 21 days na yon, yung 1,500 na yon, ang ipapatong nila doon ay 500. Kapag kasi malaki ang amount ng loan natin dito guys, ay mas malaki syempre yung interest. So, ang mode of payment nga dito guys, kung balak nyong itry ay GCash, GrabPay at Maya. So, kung susubukan nyo po itong application na GZLend guys, ay mag-ingat po tayo dahil alam nyo naman po yung mga ganitong application, lalo na lalong-lalo na kapag 7 days, naku, ang hirap paniwalaan. At kailangan may pambayad talaga kayo or kailangan handa kayo na sa mga loan application na ganito. And babasahin nyo muna or kung ito-total nyo muna kung kaya nyo para hindi kayo mahirapan sa huli. Ayun guys, kung nagustuhan nyo yung aking review ngayon, huwag kakalimutang mag-subscribe para sa mga bago ko pang i-uploads na utangan online.